Ako si Jay Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng bigas at baboy, asahang bababa ngayong Marso. Malacanang, isiniwalat na posibleng underdesign ang dahilan ng pagguho ng tulay sa Isabela. Korte Suprema, kinilala ang serbisyo at kontribusyon ng mga kababaihan sa hudikatura. BOC, pinaigting ang sistema ng air cargo sa pakikipagtulungan sa Emirates Cargo. LTFRB, itinakda na mandatory ang safety training para sa mga PUV drivers bago mag-renew ng prangkisa. Dalawang koponan ng women's cycling lalahok sa Vietnam meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magandang balita po para sa ating mga mamimili. Nakatakdang bumaba ang presyo ng bigas at karneng baboy ngayong buwan. Ayon ito kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Paliwanag ng kalihim, ito ay base sa pagbaba ng world price. Partikular na bababa ang presyo ng bigas sa 45 peso kada kilo pagsapit ng katapusan ng buwan. Samantala, papatak rin sa 350 piso hanggang 380 piso kada kilo ang presyo ng baboy sa kasunod na linggo. Sa ibang balita, matapos ang isang araw na paghahanap, natagpuan na ang nawawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force o PAF nitong Miyerkules sa bundok ng Mount Kalatungan Complex, Bukidnon. Bumagsak at wasak ang sasakyang panghimpapawid na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa nitong sakay na piloto. Natagpuan ang kanilang katawan sa loob ng eroplano mag-aalas 11 ng umaga. Isa sa mga piloto ay ikakasal pa sana sa susunod na linggo sa kanyang fiancé na isa ring piloto ng PAF. Nawala ng komunikasyon ang fighter jet na nagsasagawa ng isang tactical night operation. Inaalam pa ang sanhi ng pagbaksak nito habang pansamantalang ipagbabawal muna ang pagpapalipad ng FA-50 fighter planes dahil sa insidente. Samantala, nilinaw ng Department of Education o DepEd na walang automatic suspension ng klase bunsod ng nararanasang matinding init ng panahon. Aniya, nasa local chief executive o mayor ang kakayahan na magsuspinde ng klase sa buong lalawigan. Bukod dito, maaari ring magdeklara ng suspensyon ng klase ang mga school heads. Pagtitiyak naman ng DepEd, patuloy ang pagsasagawa ng preventive measures para mapangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan at guro. Tiniyak naman ng Malacanang na pananagutin ang mga natutuklasang responsable sa pagguho ng tulay sa Isabela. Posibleng dahilan umano ng insidente ay ang pagiging underdesign nito o kakulangan sa pagpaplano. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isiniwalat ng Malacanang na posibleng underdesign ang posibleng dahilan ng pagguho ng tulay sa Isabela nitong kamakailan lang. Ito ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na mula umano sa inisyal na investigasyon ng Department of Public Works and Highways. Sa madaling salita, ang underdesign ay inilalarawan sa isang istruktura na may walang sapat na lakas o kapasidad na makamit ang inaasahang magiging function nito. Ayon sa DPWH, ang disenyo umano ng Cabagan Santa Maria Bridge ay para lamang sa mga light vehicles. Kaya naman hindi umano kinaya ang karga ng dumaang truck na tinatayang may mahigit 100 toneladang karga. Tiniyak ng Malacanang na pananagutin nito kung sino man ang responsable sa insidente kaakibat ng pagbabahagi na sinimulan itong itayo noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Tinatayang mahigit 1.2 billion pesos ang inilaang pondo para sa naturang tulay. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa naturang issue. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Isinusulong ngayong panahon ng tag-init ang heat breaks upang maiwasan ng mga manggagawang Pilipino ang heat-related illnesses sa kanilang mga trabaho. Gayon din ang hazard pay at heat leaves para sa mga empleyadong na-expose sa nakakapasong init ng araw. Bagamat hindi pa tapos ang amihan ayon sa Pag-asa, ipinapanawagan naman ng publiko sa Department of Labor and Employment o DOLE na magkaroon ng health risk assessment at improvement ng ventilasyon sa mga lugar kung saan nagtatrabaho ang mga empleyado. Susunod sa News Force, Deputy Speaker David Suarez pinabulaanan ang umano'y pagtanggi ng pamahalaan sa subsistence allowance ng mga sundalo. DA at NFA hinimok ang mga magsasaka na patuyuin ang palay para sa karagdagang kita. Korte Suprema kinilala ang serbisyo at kontribusyon ng mga kababaihan sa hudikatura. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso ay binigyan ng pagkilala ng Korte Suprema ang mga kababaihang namumuno at nagseserbisyo sa hudikatura. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Bida ang mga kababaihan sa inilunsad na photo exhibit ng Committee on Gender Responsiveness in the Judiciary na nagpapakita ng pagkilala ng Korte Suprema sa pamumuno ng kababaihan sa hudikatura. Ang exhibit ay masasaksihan sa lobby ng SC Main Building na tatakbo hanggang sa katapusan ng Marso. Bukod dito ay sinagawa rin ng isang kick-off activity na may temang babae sapat ka, higit pa. Isang pagdiriwang ng mga kababaihan bilang mga haligi ng pamamahala ng batas at isang makatarungan at makataong lipunan. Batay sa datos ng korte, higit sa kalahating bilang ng mga nakaupong hukom sa mga hukuman sa paglilitis ay mga kababaihan. Kaya naman binigyang diin ni Chief Justice Alexander Hesmundo ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa pag-unlad ng bansa. Anya sa bawat sektor, bawat espasyo at bawat larangan, isa ang mga kababaihan sa mga nangunguna sa mga institusyon na bumubuo ng mga patakaran, gayon din ang importansyang hatid nila sa pamilya at komunidad. Pagigiit pa ng punong mahistrado na sa bawat pagpapahalaga at suporta sa mga kontribusyon ng kababaihan, katumbas nito ay pag-unlad ng bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, mabagal na serbisyo at pagproseso ng mga dokumento. Ilan lamang ito sa mga bumungad na reklamo kay Migrant Workers Committee Chair Rafael Tulfo sa kanyang naging surprise visit sa MWO sa Dubai. Kaugnay nito ay isa ang naturang kaganapan sa mga tinalakay na paksa ngayong Huwebes sa pagdinig sa komite sa Senado. Ang kaganapan muling tungayan kay Princess Castro. Tinalakay ngayong Huwebes sa pagdinig ng Migrant Workers Committee ng Senado na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo ang ilang mga reklamo ng mga OFWs sa tanggapan ng MW sa Dubai, UAE. Ang naturang reklamo ay batay sa isinagawang surprise visit ng senador sa Migrant Workers Office o MWO sa Dubai nitong kamakailan kung saan bumungad ang sandamakmak na reklamo at bulto ng pila ng OFW sa tanggapan. Ilan sa mga reklamong idinadaing ng mga ito ay ang matagal na pagproseso ng MWO, gayon din ang mataray at masungit na pagtanggap ng mga kawani. He or she waited already for hours. Doon sa pila pa lang, 1 oras, pinakamababa, plus here 3 hours, 4 hours, only to be told nung pag-turnan niya na may kulang kang dokumento, wait ka muna, sana ma. Para sa contract verification naman, napag-alaman din na ito ay umaabot ng 3 buwan para sa appointment, habang ang schedule ng office days ay 4 at kalahating araw lamang.
Kaya naman apela ng senador ay gawin itong 5 araw dahil bukod sa ito ang standard working days, ito ay upang maging convenient ang mga transaksyon ng mga OFW. Depensa naman ng mga kawani ay ang kakulangan ng mga manggagawa sa kanilang tanggapan na nagdudulot ng delay sa ilang mga proseso at trabaho ng opisina. Sa pagdinig, tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak na paiigtingin ng ahensya ang pagpapairal sa last client principle. Last client serve principle, so to speak. So, supposedly, wala po tayong pinauuwi. Yung pinakahuling tao na habang nandun pa siya sa opisina, walang uwian ng tao natin at serbisyo sisilbihan dapat yung pinakahuling taong aalis. Bukod dito ay siniguro nilang hindi magsasara ng maaga ang tanggapan, gayon din sa mga araw na holiday declared, nang sa gayon anya ay maraming kliyente ang mapagsilbihan ng ahensya. Lubos namang ikinatuwa ni Tulfo ang mga konsiderasyong ito hinggil sa mga isinangguning paksa. Bukod dito ay kasalukuyan na rin umanong tinutugunan ng DMW ang kakulangan ng manpower sa kanilang tanggapan sa Dubai. We have some limitations because we have to go by the limitations also of the Philippine Consulate General. We have already requested the Consul General for I think 3 times already. For additional staff. Ang pagdinig ay sa ilalim ng PS Resolution number 1086 o ang Monitoring Measures on OFWs kung saan layo nitong protektahan ang kanilang seguridad at kapakanan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para naman sa Kongreso, ipinahayag naman ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ang pagkondena sa umano'y budol mula sa pekeng balita tungkol sa allowance ng mga sundalo. Anila, wala itong katotohanan at kasama ang subsistence allowance sa 2025 budget. Tungayan ang detalye sa balitang aking tinutukan. Pinabulaanan ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ang maling balita na umano'y tinanggihan ng gobyerno ang dagdag na subsistence allowance ng mga sundalo. Tinawag niya itong isang panlilinlang upang linlangin ang publiko. Ayon kay Suarez, nananatiling matatag ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez sa kapakanan ng mga sundalo. Binigyan din niya na ang pondo para sa dagdag na allowance mula 150 pesos hanggang 350 pesos bawat araw ay nakapaloob sa pambansang budget para sa taong 2025. Kinundina rin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang maling impormasyon at muling pinagtibay na nakalaan na ang pondo para sa dagdag na allowance. Babala pa ng AFP na ang pagpapakalat ng disinformasyon ay nagdudulot ng kalituhan at maaaring magpababa ng moral ng mga sundalo. Pahayag pa ni Suarez, malaking insulto sa mga sundalo ang ganitong panlilinlang dahil ipinapakita nito ang kawalan ng respeto sa kanilang sakripisyo. Dito hinimok din niya ang publiko na tiyaking tama ang impormasyong ibinabahagi upang maiwasan ang pagpapalaganap ng pekeng balita. Pagigiit pa ng kongresista, hindi na maaaring baguhin ng anumang kasinungalingan ang katotohanang tiyak at naipatupad na ang nasabing pondo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nakikipagpulong kamakailan si Bureau of Customs o BOC Commissioner Bienvenido Rubio sa Emirates Cargo upang pag-usapan ang mga pinakamahusay na pamamaraan sa airport operations, cargo handling at logistics management. Kasama ang iba pang opisyal ng BOC, tinalakay nila ang mga estratehiya upang mapabilis ang paggalaw ng kargamento, mapahusay ang risk management at maiayon sa pandaigdigang pamantayan ang mga proseso ng adwana. Ang pakikipagtulungang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na gawin ang mas epektibo at ligtas na kalakalan sa bansa. Kamakailan ang National Food Authority o NFA ay hinimok ang mga magsasaka na patuyuin ang palay para sa mas malaking kita. Para sa detalye, narito ang aking ulat.
Hinikayat ng National Food Authority o NFA ang mga magsasaka na paglaanan ng dagdag na oras at pagsisikap ang pagpapatuyo ng kanilang palay upang mapataas ang kanilang kita. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, bagamat maaaring may dagdag na gastos na piso kada kilo sa pagpapatuyo, maaari namang kumita ng karagdagang 4 na piso kada kilo ang mga magsasaka. Dito ay pinaliwanag na halimbawa ang isang magsasaka ay may ani na 5 tonelada kada ektarya ay maaaring kumita ng dagdag na 20,000 piso. Sa kabila nito, itinaas din ng NFA ang kanilang buying price sa 18 piso kada kilo para sa sariwang palay at 24 na piso naman kada kilo para sa malinis at tuyong palay. Sa kasalukuyan, nagbabayad ang mga rice miller ng 20 to 22 pesos per kilo para sa malinis at tuyong palay, habang ang basang palay ay binibili naman ng mas mababang 5 piso kada kilo. Ayon sa NFA, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng ahensya na makabili ng 880,000 metrikong tonelada ng palay ngayong taon bilang tugon sa bagong rice buffer stock requirement. Sa makatuwid, may kabuang 14 na bilyong pisong pondo ang nakalaan para sa pagbili ng palay, kabilang ang 5 bilyong pisong pondo na natitira mula noong nakaraang taon. Payag pa ng ahensya, kasabay nito pinalalakas din nila ang rice milling operations, pinalalawak din ang kapasidad ng mga bodega at bumibili ng mga bagong truck upang mapabuti ang procurement efforts. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. DICT, COMELEC at DOST magkasamang titiyakin ang integridad ng boto ngayong darating na halalan. LTFRB, tinakda na mandatory ang safety training para sa mga PUV drivers bago mag-renew ng prangkisa. Luzon Grid, isinailalim sa yellow alert status bunsod ng mainit na panahon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kailangan nang sumailalim ng mga PUV driver at konduktor sa mandatory road safety training bago mag-renew ng kanilang prangkisa. Ito mano ay para mabawasan ang mga aksidente, lalo na sa mga PUV. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bago nitong regulasyon sa pag-renew ng prangkisa ng mga Public Utility Vehicles o PUVs. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, required nang sumailalim sa comprehensive training ukol sa road safety ang mga PU driver at konduktor bago bigyan ng prangkisa. Aniya, layunin nitong mabawasan ang nakakaalarmang bilang ng mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas trapiko. Tatawagin ang naturang training bilang Drivers and Conductors Academy Program o DCAP. Layon din itong mag-accredit ng mga driving schools para makapagsagawa ng naturang mga training sessions. Tatagal ang training mula 2 hanggang 8 araw. Meron itong training fee na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Pangunahing laman ng training ay road safety, psychological assessment at first aid and life support training. Pagtitiyak naman ng LTFRB, hindi bibiglain ang mga driver at konduktor dahil paunti-unti lamang itong ipapatupad ng ahensya. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magkasama namang nilagdaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT, Commission on Elections ang COMELEC at Department of Science and Technology o DOST ang kasunduan sa pagtiyak ng kaligtasan at mapagkakatiwalaang halalan ngayong darating na Mayo. Ang nilagdaang kasunduan ay upang mapalakas ang seguridad ng halalan sa pamamagitan ng pagtatatag ng technical hubs para maiayon ang automated counting machine at online information services. Binigyan din ito ang seguridad ng proseso ng eleksyon at digital transformation bilang pangunahing daan sa pangangalaga at respeto sa boto ng bawat Pilipino.
Habang pinasinayaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang proyekto nitong National Fiber Backbone Phase 1, ito ang una at tanging government-owned na fiber backbone sa bansa na may saklaw na 1,200 at 45 kilometro na binubuo ng 28 nodes at naghahatid ng 600 gigabytes per second mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Roces District ng Quezon City. Layo ng proyektong ito ang magpahatid ng high-speed internet access sa mga lugar na kinakasaklawan nito. Sa unang pagkakataon, isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid sa Yellow Alert status dahil sa mataas na demand at sa pilitang pagkawala ng ilang power plant bunsod ng matinding init ng panahon. Sumailalim nitong Miyerkules ang Luzon Grid sa Yellow Alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6:07 ng gabi. Nito ring Miyerkules, bandang alas 7:49 ng gabi, nang ialis din ang Yellow Alert. Binabantayan na rin ang Meralco ang sitwasyon sa enerhiya matapos ang naging deklarasyon. Samantala, nananatili namang normal ang mga grids sa Visayas at Mindanao. Dalawang koponan ng women's cycling ang ipinadala ng Pilipinas para lumahok sa UCI Women Event ngayong linggo at sa Biwase Cup sa Vietnam. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sasabak ang Standard Insurance Philippine Women's Team bilang Continental Squad sa UCI event na tatakbo mula March 7 to 12. Habang ang isa pang koponan ay ang Philippine National Women's Road Team na pinamumunuan ni Coach Mark Galedo ay haharap sa Biwase Cup na gaganapin sa March 14 hanggang 19. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, presyo ng bigas at baboy asahang bababa ngayong Marso. Malacanang, isiniwalat na posibleng underdesign ang dahilan ng pagguho ng tulay sa Isabela. Korte Suprema, kinilala ang serbisyo at kontribusyon ng mga kababaihan sa hudikatura. BOC, pinaigting ang sistema ng air cargo sa pakikipagtulungan sa Emirates Cargo. LTFRB, itinakda na mandatory ang safety training para sa mga PUV drivers bago mag-renew ng prangkisa. Dalawang koponan ng women's cycling lalahok sa Vietnam meet. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.